Good morning, Yusek. President Marcos expressed openness to legalizing divorce when he came to office, but he urged that the process should not be made easy. May we know po kung yung position ni Presidente sa isyong ito ay pareho pa rin o nagbago na? Dahil nung nakaraang Kongreso po, ito ay naaprubahan sa Kamara pero hindi lumusot sa Senado. Ngayon po, na-i-file na ulit yung bill. Sa ngayon po ay wala pa pong klarong stance ang Pangulo patungkol sa divorce bill. Sabi nga po natin, mas maganda po talagang makita kung ano yung nilalaman ng provision sa sinabi nating divorce bill. Dahil sa ating pagkakaalam, ang karaniwan doon sa mga provisions or sa mga dahilan para i-approve ang legal separation ay sinama nila para maging dahilan na rin para mapawalang bisa ang kasal. Hindi lang through legal separation. So mas magandang maaral kung papaano ito. Dahil tandaan po natin, kahit po ang simbahan naman po ay nag-aalaw ng annulment. Kaya may tinatawag tayong church annulment. Dahil ang simbahan, kahit po ang simbahang Katoliko, ay naniniwala na may mga pagkakataon na ang dalawang mag-asawa, kung hindi na po talaga kakayaning magsama, ay dapat na pong paghiwalayin. Kaya po may tinatawag tayong mga church annulment. So tingnan po natin at kung ano po ang muli, kung ano ang magiging maganda para sa taong bayan. Pero mas maganda po sana, at yun din po ang nais ng Pangulo, na mas paigtingin natin ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Mas palawigin natin na mas marisolba ng bawat mag-asawa ang kanilang problema para maayos ang kanilang pamilya. Hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi para sa kanilang mga anak. May chance po ba na suportahan niya ito ngayong 20th Congress? Depende po. Muli, kapag po maganda yung provisions at makikita rin po natin na ang bawat simbahan ay umaayo na ito ay dapat at nararapat, maaari po itong bigyan ng magandang tugon ng Pangulo.